Blessed day po sa ating lahat mga kapatid. Nandito po ulit tayo sa ating Bible study at tayo po ay nasa Mark chapter 5 na. At ito po ay pinamagatan kong PNA, means Power and Authority. Do you believe in miracles? Dahil ako naniniwala ako sa miracles ng Panginoon. So dito po sa chapter na ito makikita natin ang ilang miracles ng Panginoong Hesus na dahil sa strong faith na ipinakita nila. Meron po akong ibibigay na 3 important points. Unang-una po, the power of faith over fear. Makikita po natin sa verse 1 to 20 ang isang lalaking na-possess ng evil spirit na nakatira sa tomb at siya ay punong-puno ng takot. At nang makita niya si Jesus, dali-dali siyang tumakbo kay Jesus. This act of faith ay nagpapakita sa atin na ang pananampalataya ay maaaring madaig ang anumang takot sa buhay natin. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Marcos 5:36, "Huwag kang matakot, manalig ka lamang." Tunay nga na makapangyarihan ang pananampalataya natin sa Diyos. Mawawala ang takot natin kung tayo ay may strong faith sa Panginoon. Ito po ay nagpapaalala sa atin ng gaano mang kabigat ang ating mga kalagayan. Ang pananampalataya kay Kristo ay makakapagbigay sa atin ng peace and deliverance. Sa buhay po natin, merong spiritual battle. Nandyan palagi si Satanas na susubukan tayong kunin kaya dapat huwag tayong matakot. Bagkus palakasin pa natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. At kahit na pakiramdam natin tayo ay broken or lost, kaya kayang-kaya tayo i-restore ng Panginoong Hesus sa kabuuan. Kaya dapat lang na we need to seek Him at magtiwala sa Kanyang kakayahan na baguhin ang puso at isipan natin. Ipinakita din po dito ni Jesus ang Kanyang absolute power laban sa masamang espiritu na inutusan silang iwanan ng lalaki at pinahintulutan silang pumasok sa isang kawan ng mga baboy. Sinasabi dito na si Jesus has authority over evil. This demonstrates that Jesus has ultimate control over all spiritual forces. So ang pangalawa po, the power of a touch. Makikita po natin dito yung babaeng nagsasuffer ng flow of blood like a menstrual bleeding in over 12 years at ginastos na niya lahat ng pera niya para sa mga doktor pero kahit sila walang nagawa at mas lalo pang lumala ito pero sa kabila ng kanyang kawalan ng pag-asa nang malaman niya yung kay Jesus, agad siyang nagpunta kay Jesus nang may malaking pananampalataya at naniniwala siya na kahit mahawakan lang niya ang dulong ng damit ni Jesus ay siguradong gagaling siya. At ganun nga ang nangyari. Her bleeding immediately stopped nung hinawakan niya ang dulo ng damit ni Jesus. Naramdaman niyo ni Jesus at agad naman sinabi ng babae na she is healed. Then Jesus said to her, makikita po natin ito sa verse 34, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." So pinapakita po dito how faith can manifest through a simple physical act of seeking Jesus. Huwag nating i-underestimate ang kapangyarihan ng paglapit natin sa Kanya sa oras ng ating pangangailangan. Dahil pag naramdaman ng Panginoong Hesus at nakita niya yung matinding pangangailangan natin sa Kanya at yung malakas na pananampalataya natin sa Kanya at pagpupumilit na paglapit at pag-abot sa Kanya, automatic dadaloy sa iyo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus at gagaling ka sa kahit anong sakit na pinapanalangin mo. Ang tanong, matindi ba ang pangangailangan mo sa Kanya? Or napapawalang halaga mo yung mga pagkakataon ng Panginoon na ibinibigay niya sa iyo para buong puso kang lumapit sa Kanya? Marami kasing tao, mas kailangan nila ang mga bagay na makamundo kaysa sa Panginoon. Doon nakadepende yung buhay nila sa maling sandalan at madali itong magiba pag hindi si Lord ang ating ginawang sandalan. At pag gumuho ang maling sinasandalan mo, damay ka sa pagguho nito. Ang pangatlo po, the power over death. Makikita rin po dito yung kung gaano ka-powerful ang faith, that faith can resurrect life as Jairus' strong faith in Jesus' ability has been rewarded. Ipinakita po dito ni Jesus ang kanyang authority over life and death sa pamamagitan ng pagbangon sa batang babae na anak ni Jairus mula sa kamatayan. So pinapakita po dito yung kahalagan ng pagtitiwala sa kapangyarihan at kakayang magpagaling ng Diyos sa kahit mga hopeless situations. Minsan kasi sa buhay natin pag nakikita natin yung kahirapan ng sitwasyon, parang nawawalan
na tayo ng pag-asa. Nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Lagi po nating panghawakan ang mga promises ng Panginoon at magtiwala sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos dahil wala namang imposible pagdating sa Panginoon. Lahat ng bagay ay kayang-kaya niyang gawin at ibibigay para sa atin. Ang conclusion ko po, let us choose faith over fear, over doubt, over negative emotion. In faith, we will see and receive the many miracles of God. Sigurado tayong matatanggap natin yung hinihintay nating na miracles galing kay God. Panghawakan at i-declare natin sa ating buhay ang mga salita at pangako ng Panginoon. So yun lang po may tuturo ko. Maraming salamat po and God bless us all.